Shout out sa mga malapit na mag-retire at may mga magulang na malapit na po mag-retire. Magkano po ang kailangan ng isang retiree para maging komportable ang buhay? 500,000, 1 million o baka mas malaki pa? Kung yan ang gusto mong malaman, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, napakarami pong Pilipino ang natatakot na pag-usapan ng paksa ng retirement. Bakit pa natin pag-usapan yan? Wala naman pang re-retire. Kaya tutulungan kita kung magkano kailangan para malaman mo kung talagang afford mo mag-retire o hindi. So, una, intindihin muna na pagdating po sa retirement, syempre kailangan po may perang dumadaloy because the moment you stop working in retirement, you stop earning but you don't stop spending. Ang retirement po hindi lang tungkol sa pag-iipon. Ang ipon na ubos, dapat po meron po tayong tinatawag na cash flow o passive investment. So ano yung possible na pwede natin makunan? Number 1, SSS or GSIS pension. Maliit to, pero hindi na makalakihan, pero syempre regular to. Number 1. Number 2, kung meron kang employer's pension, depende sa kumpanya. Pero hindi lahat may ganito. Like for example, ang alam ko, meron pong sa mga PNP, sa AFP, meron pong employer's pension. Number 3, ito pa, paupahan, rental income. Di ba kung may property ka, malaking tulong to. Or pang-apat, kung meron kang tinatawag na paper asset like stocks, bonds, mutual fund, UITF, cryptocurrency. So, in other words, ito po ang pagkukunan. Ang sikreto, learn how to diversify your sources of passive income. Mas maraming sources, mas secure ang retirement mo. Does it make sense? So right now, Chinky, paano ko makakalculate yung pera na pwedeng pumasok sa akin pag ako ay nag-retire? So, napakasimple lang. Depende yan sa lifestyle na gusto mo. Magkano ang monthly expenses na gusto mo? 30,000, 50,000 o 100,000 pesos per month? So, sinasabi mo 30,000 pesos per month. Okay, ito pong gagawin po natin. Gagamitin po natin yung 5% rule. Ano ibig sabihin ng 5% rule? Whatever amount of money you invested, may potential return ng 5% per annum per year. Chinky, meron bang 5% na pwede mapagkunan na ngayon? Yes. Good news sa mga e-banks right now. Marami na pong e-banks that offer a 5% return. Let's say, kailangan mo ng 30,000 pesos per month. So, ang gagawin mo, kailangan meron kang at least 7 million na pera for retirement fund. Yung 7, magkakaroon ng 5% return per annum yan. Ito yung tinatawag nating the 5% rule or the rule of 5. Tatandaan na, kung mas mataas pong expenses mo, mas malaki ang kailangan mong pera na nakaimbak. Kaya habang maaga pa, number 1, hindi taasan yung ipon. Kung maganda, kung makakaya taas, kung hindi, bawasan mo yung lifestyle mo. So, ano ba ang kailangan natin i-consider, no, bago tayo mag-retire? At paano po makaka-apekto yan? Una, alam mo, ang makaka-apekto talaga kung magkano talagang kailangan mo for your retirement fund, depende sa lifestyle mo. Kung simple lang buhay mo, probinsya, hindi mo kailangan na malaki. Pero kung gusto mo, city living, travel, di ba? Luxurious life, kailangan mo na malaking pera. Number 2, kalusugan. Hindi natin maiiwasan na gagastos po tayo sa ospital, gamot, habang tayo nagkakaedad. Number 3, consideration din kung magkano kailangan mo sa retirement. Pag mas mahaba po ang ating buhay, kailangan mas malaki po ang pera na kailangan natin. Kaya mga kapatid, kung hindi mo plinano to, yung lifestyle mo, magkano healthcare mo, at gaano kakahaba na mabubuhay, nako, mauubusan ka ng pera. Diba? Pag hindi mo pinaghandaan to. Kaya ang tanong ko kay All About Menchi, kay Gwendolyn Vegas, at saka Mahal Q, ikaw 31. Nakapaghanda na ba kayo? So ngayon, para sa mga tao naman nagsasabi, ano na ang tamang diskarte ko? Ano kailangan kong gawin ngayon habang maaga pa para maiwasan ko yung ika nga hindi ako maghirap pagdating na retirement? Number 1, mas maaga ka magsimula. Mas laki ang pera mo pagka, yun nga, you start to invest early because compounding interest is working for you, not against you. Oh, that's another topic that I want to discuss in the near future. Number 2, kailangan po nating sulitin ang company benefits po natin. Kung may mga retirement program po sila or matching retirement program, mag-invest po kayo doon. Like for example, yan ang ginagawa namin sa aming company. Kung magkano po iniipon po ng mga staff, minamatch po namin yan at the end of the year. Oo, pero syempre may limit. Pangatlo, huwag ilagay ang investment sa iisang investment. In other words, do not put your eggs in one basket. Learn how to diversify. Just in case na hindi mag-work yung isa, may fallback ka. Number 3, ano ang pinaka-best yan? Para maayos mo talagang retirement mo, bawasan po natin ang unnecessary gastos, lalo na pag hindi na tayo kumikita ng malaki. Kung gusto mo talaga magretiro ng komportable, dapat ngayon pa lang ginagawa mo ng paraan to.
mag-umpisa ka, maximize mo yung contributions ng amo mo, diversify the investment, tanggalin natin ang mga hindi natin kailangan. So, in conclusion, magkano ba talagang kailangan mo para ikaw ay mag-retire ng comfortably? Depende yan sa lifestyle mo, depende yan kung anong gusto mo, depende kung ano, saan mo gustong tumira, at ano ang gusto mong gastusin. So, planuhin po natin na mabuti ang ating retirement, at kung gusto mo maging financially free sa retirement, na kung wag ka na maghintay, gawin mo na ang tamang hakbang ngayon. At para sa mga tao clueless kung paano ako mag-retire, ano ba yung process, ano ba yung system, sagot na kita. We have a program already called How to Retire at 50. And FYI, this is not a free course. This is a paid course because may coaching po siya, may guide po siya that will help you and guide you on how you can retire at 50. So if you're interested, just type retire at the comment section. So ang tanong ko sa iyo, kapatid, ano ang retirement goal mo? Magkano ang kailangan mong kitain or passive income na gusto mo? 30,000? 50,000, 100,000, or a million? Type mo na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.